most trusted source of news and information. Basta na Pabalik diri sa programa Zona Libre. Mabot sa gyapon ng inyo lagad Bombo, Saira Joy, Aload Bautista. This time mga kabombo, magkaupod naton sa pihak na linya ang aton sining international correspondent direkta sa Qatar. Kaangot na rin gani man sa nga atake sa nga pungsod Iran sa pila ka mga Gulf Cooperation Council states. So yara sa pihak nga linya si Bombo Joseph Timothy Rivera ang aton nga international correspondent direkta sa Qatar. Sir, good day. Welcome to this sa Bombo Radio Rojas. Kaupod mo si Bombo Saira. Bombo Saira, mayong gabi dira sa inyong tanan sa Rojas City, sa bilog nga Capiz and Western Visayas, kag mayong hapon man diri sa pungsod sang Doha, Qatar. Okay. So sir, ano po ba yung pinakabagong sitwasyon dyan sa Qatar matapos yung ilang pag-atake ng Iran sa mga Gulf Cooperation Council states sa Middle East? Well, tulad ng ating naiulat, kahapon ay inatake pa rin ng bansang Iran ang at least apat na bansa dito sa Middle East na kinabibilangan ng mga GCC countries or Gulf Cooperating Countries ang kanilang binomba. Ito ang bansang Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain at saka UAE. Pinalad lamang ang bansang Qatar at ang bansang Oman na hindi sila nadamay at hindi sila nasali sa mga nasabing pagbomba. Siya nga pala, Bombo Zian, ito nga pala ika-6 na araw mula nang matigil ang pag-atake ng Qatar dito. Ang pag-atake ng Iran dito sa Qatar, ika-6 na araw na ito. At sa ngayon ay pinag-oobserbahan pa rin natin ang nangyayari sa kapaligiran at talagang maugong pa rin ang nagiging sigalot sa iba't ibang parte ng Middle East. Lalong-lalo na ang ating mga direct contacts mula sa Kuwait kagabi, kung saan makalimpas lang ang ating gabi, sunod-sunod pa rin ang kanilang mga siren at kinumpirma ng Kuwaiti Armed Forces na marami pa rin silang ini-intercept na mga ICBMs, mga ballistic missiles at saka mga drones mula sa bansang Iran. At ganun din sa ating mga kaibigan mula sa bansang Jordan, kung saan dinig na dinig nila ang mga pagsabog ng mga dumarating na mga missiles, both intercepted at yung mga nakaka-direct hit sa Israel. Ganun po kalakas. So, sir, bakit po sa tingin nyo, ano po yung mga possible reasons kung bakit na-exclude po yung bansang Qatar at Oman dito sa pangatake ng Iran? Una-una, simulan po natin sa bansang Oman. Ang Oman po kasi ang may masasabi natin may pinakamalakas na at pinakamagandang relasyon, diplomatic at political with the Islamic Republic of Iran. In fact, ang Oman po ang nagpasimuno at nagpapatakbo na sana ng mga peace talks between the US and Iran in February. Yun nga lang, sa kalagitnaan po ng peace talks ay bigla na lang po lumusob ang Estados Unidos. Ang Qatar naman po ay may matagal na rin napakagandang relasyon po, both diplomatic and political with Iran. At bagamat tayo po ay inatake dito ng ilang beses at ilang araw at nagkaroon na po ng malaking damage sa Ras Laffan LNG plant, ay kinoconsider pa rin ito ng Qatar na bilang kumbaga kami nadadamay lamang dahil ang Qatar po ang host, Okay, so medyo balik-balikan lang nato ng aton sining international correspondent. Okay, sir. Okay, medyo ato lang balik-balikan kaya ang signal ni Bombo Joseph Timothy Rivera direkta sa Qatar. So gani mapadayon niya ang pagpangatake sa nga pungsod Iran mga kabombo sa pila ka mga Gulf Cooperation Council states. Kung sa diin gani ang bahin to sa nga Saudi Arabia, sa nga Kuwait mga kabombo ang tuman gid nga naapektuhan. Na-exclude ini ang pungsod sa nga Qatar kag nga Oman kung sa diin gani nga may
apisar nga may ara sila sa nga pagpangatake kag syempre may pilaman ka mga apektado nga lugar sa bayan sa Qatar pero sa subong medyo naguluuntat na anom na kaadlaw antes ini o kung umpisa sang pagauntat man sang pagpangatake sini sa nga pungsod Iran. So yara nagapunong balik si Bombo Joseph Timothy Rivera, so medyo gid ang iya sini nga signal sa subong kaya syempre gani ang mga bahin sa nga Oman kag nga Qatar ang duha ka pungsod nga na-exclude sini sa pang-atake sa gihapon sa nga pungsod Iran. So yara nagapanong balik si Bombo Joseph Timothy Rivera. Sir? Yes, sorry for that slight interruption, no. I hope hindi pa naapektuhan ang aming mga signal dito. Yes, tulad ng sinasabi ko kanina ay maganda po kasi ang relasyon kahit papano ng Qatar at Oman sa Iran. Subalit, ulit-ulit mong sinasabi ng Qatar na bagamat sila po or kami po dito inatake, ay hindi pa rin ho nila kinakalimutan ang pagiging brotherly neighbor nila sa Iran. Subalit, kinukondena po ng Qatar, lalong-lalo na ng Qatari Permanent Representative to the United Nations in Geneva, no, na si Ambassador Hint, nagsabi na talaga kanina, na napaulit na kanina, nagsabi siya na patuloy ang pagkukondena ng Qatar sa ginawang pag-atake sa kanila ng bansang Iran because it was unnecessary, no. Buti sana kung ang tinatamaan lamang ay ang inaatake lamang ay ang base militar ng Amerika dito. Subalit napatunayan na mula dun sa mga naging interceptions na ang trajectory po ng mga pinakawalang missile at drone dito ay hindi lamang po nakatutok sa base militar ng Amerika o sa embahada ng Estados Unidos, kundi ganoon na rin po sa aming airport, sa aming mga power facilities. At yun nga, tinamaan na po ang LNG or Liquefied Natural Gas facility po namin sa Ras Laffan Industrial City, kung saan nabawasan na po ng 17% ang kanyang annual production, which has taken a potential loss of more than $20 billion and will take 3 to 5 years to repair. Kaya medyo nakakalungkot isipin. Subalit pinupush pa rin po ng Qatar na hanggat maaari ma-resolve na po ito diplomatically. Okay. So sir, na-mention ninyo na it's been 6 days na simula nung tumigil yung Iran sa pang-atake dyan sa Qatar. So ano po yung ginagawa ng Qatari government para i-secure pa rin yung security sa situation? Meron pa rin po bang kayong nararamdaman na threat level mula sa Iran, sir? Well, nandyan pa rin po ang pangamba. Hindi natin masasabi kung kailan man magsisiklab ang malakas na putukan between America and Iran. Kasi sa ngayon, maaring medyo naghunos dili muna ang Amerika sa pag-atake sa Iran. Pero ang Iran at ang Israel wala pa rin tigil, no? Parang mga aso't pusat, walang tigil pa rin sa pag-atake sa isa't isa at nadamay na nga ito mga kapitbahay namin at medyo nasa lisiran sa amin. Now, despite that, given that ongoing situation, I can assure you that the Qatari Armed Forces are very well in charge and in control of the situation. Napakalakas pa rin po ng aming ground-to-air defense systems at ang aming civil defense systems dito nakabantay po yan 24 oras. Patuloy pa rin po ang paglipad ng Qatari Emiri Air Force, ganun din, katandem nila ang British Royal Air Force sa pag-strike po sa anumang parating na problema. Kaya handang-handa po ang bansang Qatar dyan, both militarily, economically, and power-wise. No? Kaya iingitin na muna kita dyan, Bomboray, Zaira, dahil bagamat ang inyong presyo dyan ng crude at langis ay umaabot na po ng 100 per litro, dito po ang aming pong presyo ng gasolina ay 32 pesos pa rin po per liter. Okay? Kaya iba na po kapag pagka-reproduce po ang bansa ng kanyang sariling energy. No, at ikinalulugod ko rin palang ibalita sa iyo, Bombo Zaira, na ngayong araw po ay pinahintulutan na rin po ng Qatar ang lahat ng outdoor activities. No? Kasi as of until yesterday, puro indoor lang kami. Ngayon, pinahintulutan na rin pong outdoor activities. This is in addition to the various normalcy that has been declared over the past week, ever since natapos ang Eid al-Fitr. So, ibig sabihin, tuloy na pong mga activities at events both indoor and outdoor. Ang mga bangko at all financial institutions ay balik na po sa normal banking hours.
Tapos na po ang buhay pandemic like sa amin kasi tapos na po ang work from home. Back to normal work na po dito ang government at private sector. Ang college po at mga schools ay balik na rin po sa face-to-face at ang mga elementary ay bagamat online pa rin po yung iba pero magbabalik na po to full face-to-face by Sunday, no? Ang bukod tanging natitira na lang namin restriction, if I'm not mistaken, is ang civilian maritime activity, hindi pa rin ho pwede. So, ang mga tag-iyas, ang mga jet ski, direct ang mga yate, hindi pa pwede mag good time sa dagat. Yan po ay pinagbabawal pa dahil baka matamaan ng debris siguro, no? Pero, bagamat ganon, ay pinupush, no? Gusto ko lang po ulitin na bagamat ang priority ng Qatar ngayon ay ang proteksyon, no? At depensa ng kanyang soberanya at safety ng kanyang mga mamayan, sila pa rin po ay sumusuporta pa rin dito sa napaka-controversial na diplomatic efforts na matapos ang gulong ito, lalong-lalo na at ang labanan na po ngayon ay sa ngayon po I would say 20% lang yung labanan arms-wise, pero 80%, believe it or not, Bobo Zaira, ang labanan na po ay nasa social media ngayon dito. Okay. So, sir, na-mention po ninyo na 32 pesos per alitro lang yung langis dyan dito po sa Pilipinas. Nasa 100 plus na po yung gasolina at 130 something na yung diesel dito, sir. So, sir, dahil sa pagpang-atake ng Iran sa ibang mga GCC states dyan, meron din po ba yung direktang epekto sa kanilang supply ng oil, sir? Wala pa naman. Wala pa naman. Kasi ika nga, self-producing kami. Ang naapektuhan po ay ang exports, no? Halimbawa na lang po, ang Iraq ay nag-declare na po ng force majeure sa lahat po ng kanilang mga sinusuplayan. Ganon din po ang oil supply ng Qatar. Nag-declare na rin po siya ng force majeure sa ilan sa kanyang mga major markets, no? Subalit wala pa tayong nababalitaang confirm mula sa ibang bansa. Pero gayunpaman ay ipit po ngayon ang supply pa rin po ng both petroleum products and crude oil and LNG palabas po ng Middle East because of the closure of Strait of Hormuz. Bagamat sinasabi po ng Iran na ito po ay bukas naman po sa lahat ng mga barko maliban lamang doon sa mga barkong pagmamay-ari or may connection sa Estados Unidos at bansang Israel ay hindi mo pa rin po masasabi napakabagal po ng usad doon dahil lahat ay natatakot dumaan sa tingin ko. Kasi syempre, naniniguro din po ang mga kumpanya ng mga barko shipping companies. Ganoon din po ang mga suppliers. Okay. So sir, merong syempre mga military base sa Qatar, yung Estados Unidos. Meron po bang epekto ito sa sabi nating atensyon kung saan nung nagpalabas ng pahayag si US President Donald Trump na meron daw silang productive conversation pero dininay naman ng Iran at sinabing isa itong fake news. Actually, totoo yan. Kasi kaninang umaga lang, nung inulit na naman ni Trump kagabi, no? Balik gabi dito, hapon sa Amerika, nung sinabi niyang nagiging productive na raw sila, at may mga kausap na raw sila mga nakakataas na tao, ay simple lang po ang sinagot ng bansang Iran sa kanila. Ayon sa kanilang military at official spokesperson ay si Pangulong Trump daw ay nakikipagnegosasyon lamang po daw sa kanilang sarili, no? So medyo katawa-tawa po 'yan. Pero yan po ang totoo. The very words was that the United States is only negotiating with itself. Kaya hindi pa talaga ho natin alam kung sino po ang nagsasabi ng totoo. Pero whatever it is, the mere fact na at least dalawang bansa na ang hindi naatake ng Iran, ay good news pa rin 'yan. Sana madagdagan at sana ang kanilang sigalot ay, alam mo, sana kung sa Ilonggo pa, hindi na lang sila mandalahig, bala sila na lang ito ay mag-away, Sir, so may posibilidad bala ini sir o kung habalatan mga possibilities na mas
ito na naman yung simula ng conflict kapag medyo lumaki. Sana mention mo, sir, na yung away hindi na hindi na tungkol sa mga missile na ini-intercept, kundi sa awayan na sa social media, sir. Yes, totoo. Nasa social media ng awayan nila. Alam mo, tayo ay nung nagsisimula ang gyera, ang ating sinusundan lamang ay ang, syempre officially, ang Qatar News Agency, kasi bawal po tayong magpahayag ng anumang hindi nila aprobado. Sa totoo lang po, no? Anything that happens to Qatar, kailangan galing lang po sa kanila. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, pag tayo po ay naglalabas ng breaking news sa Bombo Radio Network, no, mula Manila hanggang Jansan, ay nilalagay po natin na details to follow lang muna. Kasi hanggat hindi nilalabas yan ng Qatar government, hindi po natin yan pwedeng ipamalita, no? So, ganoon din po sinusunod natin. Pero sa ngayon po kasi, ang outside of Qatar kasi, kapag pinakinggan mo o binasa mo yung mga social media sites at saka mga news agencies ng Iran, ay taliwas na taliwas po sinasabi ng Western media. Kasi ang sinasabi ng Western media sa ngayon ay yun nga, meron daw mga negosasyon na ginagawa ang Amerika, ongoing daw, nakasuspend daw ang kanilang pag-atake, no? Pero pag doon ka sa Iran, nagbasa, abay, kulang na lang sabihin nila, panalo na sila sa gera at napulbos na nila Israel. Ganun ang lumalabas sa usap, no? Kumbaga, magkaiba yung kanilang narrative. Pero hindi naman yan magtatagal Bombo Zaira. Lalabas at lalabas din yan katotohanan kung ano talaga ang nangyayari. Pero totoo yun. Nasa social media at nasa news po ngayon ng labanan kung sino po nagsasabi ng totoo. Pero sabi nga nila, ulit, sa ating sariling salita dyan sa Western Visayas, tanawan talang karon kung sinong tutod nga may tupa, gid, no? At the end of the day, we will know actually kung sino gid ang unang malukpan na naman liwat. So that we will see, especially right now that Al Jazeera, by the way, has just confirmed on their report a while ago that at least 1,000 soldiers from the 82nd Airborne Division of the U.S. Army is already en route here to the Middle East, and that is already in addition to the earlier reported 2,500 Marines na nandito na. So ano ba ibig sabihin yan? No, pag ina-analyze mo yan, ibig sabihin meron silang mga balak na magkaroon ng tinatawag nilang boots on the ground. And as you know, the 82nd Airborne Division of the United States Army specializes in paratroopers. Amo na ang mga nagalumpat halin sa aeroplano, bala daw World War II lang Okay. So, sir, meron kabalasang mensahe sa mga kapwa mo mga Pilipino, kaangot gani sa pag-check-yar gid sa mga information antes nga ipagwa o kung i-post niya sa ilang mga social media kung nga syempre malikawan man ang conflict dira, sir. Ay, ang mensahe talaga natin ay bawal po ang fake news. Wag po tayong magpo-post ng kahit anuman. Kahit na dito po sa Bombo Radio, lalong-lalo na sa vernacular language, no, when we are being interviewed in Hiligaynon or in Bisaya, no, I always advise the local station, pag nag-post kayo, English lang ang gamitin ninyo, wag hangga't maaari. Kasi pag na-auto-translate yan dito, iba yung kalalabasan, budlay na ba, siya mapriso, tabalaw. Pero like sa UAE, 3 na daw doon yung Pilipinong mga naaresto dahil lang sa pagpapakalat ng fake news. So wag po tayo magpakalat ng fake news. Okay lang po magpakalat tayo ng mga official sources at mga official na mga balita na nailabas na sa mainstream media o sa gobyerno. At kung sakasakali man hindi maiwasang magkomento, no, kabalo ka man sa mga Pilipino, makomentar gid na iya. Okay? Siguraduhin po natin na i-comment lang po natin ay may basis, makatarungan, makatotohanan, at wag po natin masyadong i-sensationalize para hindi po tayo mapahamak. Yan po talaga ang aking masasabi, no? Lalong-lalo na po doon sa mga wala naman po dito sa Middle East. Mas naalam pa nila kung ano nangyayari dito. Ano nang ginatawag nila sa Tagalog na mema. Bala, kabalo ka dahil ng mema? May masabi lang. Yes, Bombo Joseph. Bombo Joseph, amon ikaw nga panumbalikan, so may arada na kita sa pagpasudlon nga breaking news kaangot diri gani sa pagpirma na ni President Ferdinand Marcos Jr. sining suspend sang
excise tax sa presyo sang gatong agong nga syempre gani makabulig man sa pagpahagan-hagan sini sang presyo sang gatong diri man sa aton sa pungsod Pilipinas. So mayara man kita magakuha man kita sa aton sini nga breaking news sa aton sini nga bombo reporter man with the Bombo Gemelus Deli sa subong man nga gabi. Kaangot nga syempre amo ining ilang nga ginadiskusyonan nga syempre ginasakuan ko no ni ang pag-suspend sa excise tax pero do kaangay nga ginapaawat-awatan sa gihapon. Sa subong ari na ginpirmahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. subong gid lang nga nagwa ini nga balita kaangot gani sa layi nga iga suspend temporaryo ini nga excise tax nga may ara gani nga mahatagan sang gahom si President Ferdinand Marcos Jr. nga mabuhin-buhinan ini ang presyo sa nga gatong. Syempre imagine wala 130 pesos per kilo na per litro ang diesel kagang gasolina 100 plus per litro na kabugat gid sa bulsa sa aton sini nga mga motorista. Yara sa piyat nga linya nga aton sini nga Bombo reporter with Bombo Gemelus Dele. Bombo Gemelus sa mga report, please come in. Bombo Breaking News. Bombo Zaira no mayong gabi mana sa imo subong langgid niya Bombo Zaira ginpermahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 12316 o kunang nagahatag man sa presidente sang emergency power sa pagsuspend man o kun pagbuhin sang excise tax sa produktong petrolyo. Kabahin man iniga ni Bombo Zaira sa antikang sang gobyerno agod nga mapahagan-hagan man ang epekto sa pagtaas man sang presyo sang langis diri man niya sa aton sa Pilipinas. Ginathagan ni diri ni President ni Marcos nga ang pagdeklara man sang energy emergency limitado lang ini sa sektor man sang enerhiya. Suno gani siya magaserbi man ini nga precautionary measure agud man masabat ang concern sa supply man sang enerhiya kag presyo man sa tunga man gani sa nagapadayon man nga kinagamo didto man niya sa Middle East. Kag ginhatagan man diri pagtamod Bombo Zaira ni President Marcos nga hindi dapat magkabalaka man ang aton man sini nga mga pumuluyo diri man niya sa bugos man nga Pilipinas sukon magpanik man ang aton man nga mga publiko sa supply man sang langis sa pungsod bangod man niya ginpasalig gani diri ni President Marcos nga mayara man niya sang bastante nga supply sang langis sang pungsod tubtob man niya sa 45 kadlaw sa tunga man niya sang kahangawa gani diri sang global supply. Bombo Zaira. Madamog yun nga salamat sa imo sa ginuloon nga breaking news, Bombo Gemelus with your end. Breaking news report ang munang madulong tanga report sa pagpangalagad sa Zona Libre. Ini si Bombo Gemelus Dalin. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Dapat yan mga kabombo, ginulang nga breaking news nga sini nga Bombo reporter with Bombo Gemelus Deli. So, magapanumbalik naman kita sa aton sining international correspondent with Bombo Joseph at Timothy Rivera. Sir, diri naman kita sa pihak nga bahin. Ato naman nga pamangkuton sa imo kung ano bala ang pag-celebrate man dira o kung may ara gyud man balas ng selebrasyon. Kaya syempre sunod nga semana diri sa Pilipinas mag-aumpisa na ang Semana Santa. So ari naman ato naman ini nga pag-ibaloon kung paano bala ang pag-celebrar sa nga Holy Week dira sa bahin sa nga Qatar. Mga kabombo at ka-Star Nation, samahan ninyo kami sa espesyal na paglalakbay sa pananampalataya ngayong mahal na araw, Holy Week Around the World. Holy Week Around the World. Hatid namin ang mga tradisyon at debosyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. So, Sir
Siyempre, Muslim country ang Qatar sa ato na nga na hibaluan. So may ara man bala ka mo sa gihapon sa nga selebrasyon dira sa nga Semana Santa pila naton ka mga Filipino OFW sa tunga man sinigani sa nga nagapadayon nga tensyon dira sa bahin sa nga Middle East. Of course, absolutely, no? Kung ano ang pagselebra nyo sa Pilipinas ang Semana Santa, daw amo-amo man dire. Because remember, Bombo Zaira, 260,000 dire mga Pilipino, kalabanan mga Katoliko man. Dason dako man dire ang Christian and Catholic population, no? Now, assuming that hindi na magka-gera dire o hindi na magka-atake, okay? Kag madayon na ang mga, since allowed na ang ongoing indoor and outdoor activities, and hopefully mag-abre na ang Catholic Church. Normally what happens here during Semana Santa is very much the same as the Philippines. Number one, sa Domingo may palaspas man kami dire, no? It's exactly the same galing kay, since dire gamay lang ang jutay lang ang amon dire coconut trees, no? So ang palaspas namon dire tag isa lang kakihad nga dahon. Hindi parehas dira sa aton nga binungka dire tag isa lang dire kakihad nga dahon namon palaspas niya. But we have that. It's the exact same ritual. And then Monday, Tuesday, and Wednesday, sige-sige man ang mga misa sa mga simbahan. And then pag abot sa Maundy Thursday kag Good Friday, amo-amo man. Sa Thursday, if I'm not mistaken, you have the washing of the feet on Thursday. May ara gina kami dire. And then on Friday, may ara man kaming it's the same ang 7 last words, no? Ara gina. Kompleto sa ritual, it's exactly the same. And then on the evening of Black Saturday, you have the Easter Salubong, and Sunday will be Easter Sunday, no? And everything is being held dito sa religious complex na naka-designate, no? Kaya kanami lang sa gobyerno diri kay naghatag, no? Take note, Bombo Zaira, ginhatag ni kag wala niya ginpabaligya. Ginhatag ni sang government sa katal pilato kay hektaryang amon diri religious complex. Galing ulupod na kami to tanan, no? Ato to na ang Catholic Church, ato to ng Moronite Church, ato na ang mga born again Christian, ato na ang Anglican Church, ato na mga saksi ni Jehovah, ato na kung basta Kristiyano, ato to. Puwera lang ang aton nga mga majority sa aton mga Protestants, because ang Protestant Church may separat sila nga complex which is known as ECAC, or the Evangelical Churches Alliance in Qatar. So lain to ya nga lugar. Pero dire kompleto gid kami. Ang ginlain lang is of course ang prosesyon namon hindi lang galing kagwa sa gate, no? Dito lang kami sa church compound, which is dako gid man. Dito lang kami sa church compound Via Crucis, kag dito man kita prosesyon, and confessions are being done. So it's basically exactly the same, no? May ara man kaming the enactment, no? So may Jesus Christ mo kami di nga tawo, may 12 siya ka disipulo, no? The works, no? Hindi gid man ni mamadol. And it's the same for Bahrain, it's the same for the United Arab Emirates, and I think it will be the same now for Kuwait, kay bag-o lang sila nag-open gid man. Okay, so sir, syempre sa padayon nga tensyon dira sa Middle East, may ara man bala nga ginpagwa nga embahada sa nga Pilipinas nga pila ka mga advisory kaangot sinisang celebration sa nga Semana Santa. Yes, sirado sila sa Webes. Webes Santo, sirado sila. Kaya wala mo kung anong holiday sa Pilipinas, amo man ang holiday namon, ang holiday dire sa Philippine Embassy, no? Pero just to double check with you, just to update you, okay? Yes, because right now ang Philippine Embassy is nag-celebrate sa national. By the way, Embassy, I'd like to take this opportunity to congratulate the Philippine Embassy for celebrating the National Women's Month celebration, no? Kay kagabi color pink ang suga sa embassy, kag ang tanan nga mga tawo, purple gali ang color sa embahada kagabi, kag subungan daw nagpa-pictorial sila tanan gasok-sok sang purple. Okay, sir. So, ano bala ang hamalato na mensahe sinisang Semana Santa dira sa bahin sa nga Qatar, kaangot gani isang ginapangatubang man sa gihapon nga tensyon dira sa bahin sa nga Middle East? Ite ang
ang kuandere, ang mensahe nila, Malacris Aquino lang peace, peace, peace. Kag malarufa, may Rufa Gutierrez lang love, love, love lang ano maano pa kitabi. Tapos naman bala kang daaway, wala ka mo makapoy, no? Siguro damo nagasto nila sa bala by this time. Because it's really true, the cost of the war has been very huge, especially on the part of Iran. And the message here is peace and love. We are really looking forward to an end of this war, and may justice be served to those who are really oppressed and those who were really aggravated and disadvantaged. However, again, that is again another open statement which we can lead to many other things pa kahit we really don't know how this will end, no? By the way, no, just for the record, ang nag-ako lang nga bansa, ang nag-ako lang nga nasyon that is trying to mediate now for peace between US and Iran is Pakistan, no? Pakistan, pero wala pa gid wala pa gid ma-confirm kung ano na natabo, but the country that is known to be brokering the peace right now is also the Islamic Republic of Pakistan. So, sir, I hope nga maging peaceful gid man ang pagselebrar sa nga Semana Santa sa masunod nga semana. Kabay pa. Yes, sir. So, sir, with your time and information, madamo gid nga salamat sa hamalaton. One tap lang gid perme si Bombo Joseph Timothy Rivera sa pagpakigbahin man sa pila ka mga importante mga impormasyon nga kinahanglan man syempre nga mahibaloan man sang aton sini nga tagpalamati. Sir, madamo gid nga salamat. Madamo mga salamat sa inyo, Bombo Saira. Halin din sa nasyon nga tag 32 pesos lang ang litro ng gasolina. Amo ni si Joseph Timothy Rivera, Basta Radio, Bombo. Nabatian mga kabombo ang aton sining international correspondent direkta to sa Qatar nga taga 32 pesos per litro lang niya ang litro tuya sang gatong sa ila mga kabombo. So nabatian ang balaton ang pagpang-atake to sa Iran sa pila ka mga GCC states kaga syempre ang ilaman nga Holy Week celebration. Oras 48 minutos nakaligad sa alas 7 sa gabi mga kabambong. Iba na nga balita at ang pagpapanumbalikan. Maghahaboy na sa pila ka mga panumdom. Kindly stand by.